إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang pinakakumpletong pagpuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ating pinupuri siya, hinihingi natin ang kanyang tulong at kapatawaran. Tayo nagpapakupkop sa Allah laban sa kasamaan ng ating sarili at sa ating mga masasamang gawa. Ang sino mang gabayan at pinatnubayan ni Allah, walang sino mang makakapagligaw sa kanya. Ang sino mang kanyang ipaligaw, walang sino mang makakapaggabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na wala bang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Mga kapatid ko sa Islam, walang sino man sa atin ang ligtas sa mga pagsubok sa mundong ito. Ang mga pagsubok ay bahagi ng plano ni Allah subhanahu wa ta'ala upang subukin ang ating pananampalataya at pagtitiis at pagtitiwala sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At katiyakan, susubukin namin kayo sa pamamagitan ng takot, gutom, pagkawala ng yaman, buhay at bunga ng inyong tanim. Ngunit magbigay ng magandang balita sa mga matyaga at matiisin. Ito ay malinaw na nagpapakita na ang pagsubok ay hindi tanda ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi paraan upang linisin ang ating puso, palakasin ang ating pananampalataya at gawing handa tayo para sa kanyang gantimpala. Ang mga naunang henerasyon mula sa mga mananampalataya ay nagbigay sa atin ng maraming halimbawa kung papaano harapin ang pagsubok ng may pananampalataya. Sinabi Imam Shafi'i rahimahullah, Man izdada ilman fazadat nafsuhu tawaduan. Ang sino mang tumaas ang kaalaman, ang kanyang kababaang loob at pagpapakumbaba ay dapat ding tumaas. Kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, dapat nating paalalahanan ng ating sarili na ito ay pagkakataon upang matutunan ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Hasan al-Basri rahimahullah ay nagsabi, Inna Allah lam yaj'al al-mu'minin rahatan illa fil jannah. Katotohanan si Allah ay hindi nagtakda ng pahinga para sa mga mananampalataya, maliban lamang sa paraiso. Ang ating pagsubok ay paalala na ang mundong ito ay pansamantala at ang tunay na kapayapaan at gantimpala ay matatagpuan lamang sa paraiso. Ang mga pagsubok sa mundong ito ay nagbibigay ng aral sa mga Muslim. Una ay pagkakaroon ng pananampalataya kay Allah at tawakkul. Sinabi ni Allah sa Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ang sino man nagtitiwala kay Allah, sapat na siya para sa Kanya. Kapag tayo ay nagtitiwala kay Allah, naniniwala tayo na ang Kanyang plano ay laging para sa ating kabutihan, kahit hindi natin ito agad mauunawaan. Kaya nararapat sa atin na tayo ay parating lumalapit at nagpapakupkop sa ating mga pangangailangan kay Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino mang Muslim ang nananalangin sa Allah ng isang panalangin na wala siyang kasalanan o pagputol na ugnayan ng pamilya
maliban na ito ay ibibigay sa kanya. Ibibigay sa kanya ang isa sa tatlong ito. Maaaring ipagkaloob agad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. O ito ay itatabi para sa kanya sa kabilang buhay. O ito ay aalisin mula sa kanya ng kapahamakan na katumbas ito. Sinabi ng mga sahaba, kaya magdarasal kami parati, ya Rasulullah. Sinabi niya, ang Allah ay masigit pa sa inyo o masigit parati sa kung ano man ang inyong magagawa. Ito ay pinagtibay ni Albani rahimahullah. Pangalawang aral na makukuha natin sa mga pagsubok, mga kapatid ko sa Islam, ay tayo ay nagiging matiisin. Sinabi ni Allah sa Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ngunit magbigay ng magandang balita sa mga matyaga at matiisin. Ang sabar, mga kapatid sa Islam, ay isang pangunahing katangian ng isang mananampalataya. Ito ay nangangahulugan ng pagtitiis at pagpapakumbaba at pananatili sa matuwid na landas kahit sa harap ng kahirapan. Ang mga naunang mga henerasyon na Muslim ay nagbigay ng maraming aral tungkol sa sabar at mahalagang isabuhay natin ito. Si Hasan al-Basri rahimahullah ay nagsabi, "As-sabru kanzun min kunuzil khair, la ya'tihi Allah illa li'abdin karimin 'indah." Ang sabar ay isang kayamanan mula sa mga kayamanan ng kabutihan, at ito ay hindi ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa mga alipin na mahalaga para sa kanya. Si Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma ay nagsabi, "As-sabru nusfal iman." Ang pagtitiis, ang pagpapasensya ay kalahati ng iman. Wal yaqin wal iman kullu. At ang pagiging tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kabuuan ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay hindi magiging buo kung walang sabar. Isa itong mahalagang aspeto ng ating relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Ang matsatsaga lamang ang ginagantimpalaan ng walang limitasyon. Si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ay nagsabi, "Wajadna khayru 'ayshina fi as-sabr." Aming natagpuan ang pinakamainam ng aming buhay sa sabar. Si Umar ay isang matibay na halimbawa ng isang taong nananatiling matatag kahit sa harap ng pagsubok. At para sa kanya, ang sabar ay susi ng ating tagumpay dito sa mundo. Si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ay nagsabi, "As-sabru min al-iman kamanzilati ar-ra's min al-jasad. فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان." Ang sabar sa pananampalataya ay katulad ng ulo sa katawan. Kung wala ang ulo, wala ang katawan. Kung wala ang sabar, wala ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi maaaring maging matatag kung walang sabar, sapagkat ito ang nagpapanatili sa atin sa matuwid na landas. Mga kapatid ko sa Islam, si Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nagsabi, "As-sabrul jamil huwa alladhi la shakwa fihi wa la jaza." Ang maganda at tunay na pagtitiis ay yaong walang reklamo at walang kawalan ng loob. Ito ay tumutukoy sa isang mataas na uri ng sabar, kung saan tinatanggap natin ang mga pagsubok ng may kapayapaan sa ating puso at walang anumang pagtutol. Ayuhal mu'minun, ayon sa mga eskolar ng Islam, ang sabar ay may tatlong uri. Unang-una ay sabar sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, o sabr ala ta'a, ang pagtitiis sa patuloy na pagsunod kay Allah kahit mahirap o nakakapagod, tulad ng pagsasagawa ng sala, pag-aayuno at iba pang mabubuting gawain. Pangalawang uri ng sabar, mga kapatid ko sa Islam, ay sabar sa pag-iwas sa kasalanan o sabrun anil ma'siyah, ang pagtitiis sa paglaban sa tukso at pag-iwas sa anumang kasalanan na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At huli, ang sabar sa pagsubok ni Allah o sabrun al-bala, ang pagtanggap at pagtitiis sa mga pagsubok at kahirapan na inilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay bilang bahagi ng kanyang plano. Katulad ng sabi ng sabar ni Propeta Ayub alaihi salam. Si Propeta Ayub ay isang halimbawa ng tunay na sabar. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang kayamanan, pamilya at kalusugan, nanatili siyang matatag sa pananampalataya at kanyang sinabi kay Allah, "Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." O aking Panginoon, ako ay napinsala at ikaw ay ang pinakamauin sa lahat ng mga maawain.
At ganoon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtitiis sa maraming pagsubok. Kabilang ang pag-uusig mula sa Quraysh, pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay at mga iman. Kanyang sinabi, kahanga-hanga ang kalagayan ng isang mananampalataya, sapagkat ang lahat ng bagay ay mabuti para sa kanya. Kapag siya ay binigyan ng biyaya, siya ay nagpapasalamat, at ito ay mabuti para sa kanya. At kapag siya ay binibigyan ng pagsubok, siya ay nagtitiis, at ito ay kakabuti sa kanya. O mga mananampalataya, ating palakasin ang ating sabar sa pamamagitan ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay nagsabi, ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Katotohanan, sa pag-alala kay Allah ay natatagpuan ng puso ang kapanatagan. At sa pamamagitan ng paghiling natin na ang ating sabar ay panatiliin. Katulad ng sinabi sa Quran, Rabbana afriq alayna sabran wa tawaffana muslimin. O aming Rabb, ibuhos mo sa amin ang pagtitiis at kunin mo kaming namatay na mga Muslim. At patataasin natin ang sabar sa pamamagitan rin ng pagtingin sa mga mas mahirap sa ating kalagayan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdar an la tazru ni'matallahi alaykum." Muttafaqun alayh. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumingin kayo sa mga mas mabababa sa inyo sa kayamanan at kalagayan, at huwag sa mga mas matataas, upang hindi ninyo hamakin ang biyaya na ibinigay sa inyo at ipinagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, alalahanin natin ang sabar ay isang daan patungo sa kaligtasan at kaligayahan sa parehong mundo at kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, fasabrun jamil wallahu almusta'an. Kaya't ang magagandang pagtitiis ang aking pinili, at si Allah ang aking panawagan ng tulong. Ang sabar ay hindi lamang pagtitiis sa kahirapan, kundi ang pagpatuloy sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng mga pagsubok. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى واتقوا الله رحمكم الله حق التقوى. أما بعد. Mga kapatid sa Islam, ang pangatlong aral na ating makukuha sa pagsubok ay tayo nararapat na matutong magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala in shakartum la azidannakum. Kung kayo ay magpapasalamat, katiyakan, dadagdagan ko ang inyong mga biyaya. Mga kapatid ko sa Islam, ating sanayin ang ating mga sarili na tumingin at parating hanapin ang biyaya at kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na tayo ay nasa gitna ng maraming pagsubok at kahirapan sa buhay, tiyak na mayroon pa rin tayong makikita na biyaya sa ating buhay. Ang Allah ay nagsabi sa Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inna Allah laghafurur rahim. Wa in tuhawilu ayyuhan nas adda ni'amallahi al-kathira allati an'ama biha alaykum وحصرها لا تستطيع ذلك لكثرتها وتنوعها إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره. At kung susubukan ninyo ang mga tao na bilangin ang maraming biyaya ng Allah sa inyo, ito ay hindi nyo kayang gawin. Dahil sa dami nito at iba't ibang anyo ng mga ito, katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad sapagkat hindi niya kayo pinarusahan sa inyong pagkukulang sa pagpapasalamat sa Kanya. Siya rin ay maawain sapagkat hindi niya inalis ang biyaya nito mula sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan at pagkukulang sa pagpapasalamat ito. Dahil kapag ang isang Muslim ay walang ibang nakita kundi ang kakulangan sa mga bagay, hindi niya matututunan na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya ay hindi nagpapasalamat sa biyaya ni Allah, siya ay hindi dadagdagan ng biyaya. Ating malalaman dito na ang pagiging hindi kontento
sa biyaya ng Allah ay kahirapang walang katapusan. At tunay na ang pagpapasalamat ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagdadala ng mas maraming kabutihan sa atin. Mga kapatid, ang buhay na ito ay puno ng pagsubok. Ngunit ang bawat pagsubok ay may kalakip na gantimpala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Katotohanan sa bawat kahirapan ay may kaginhawaan. Katotohanan sa bawat kahirapan ay may kaginhawaan. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng pagsubok. Bigyan tayo ng sabar at tawakkul at palakasin ang ating pananampalataya upang makuha natin ang kanyang tagumpay. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون